Welcome to Donmar TV News Channel. So, ngayon, Russia is very vulnerable. Okay? Yan ang feeling niya. Very vulnerable siya. Lalo na yung North Atlantic Treaty Organization, yung military alliance na pinorm ng Cold War, papalapit na ng papalapit sa border ng Russia. Diba? Ngayon, ang issue na ngayon is yung Ukraine. Yung Ukraine, kasi nga, gusto nilang maging part ng EU, ganyan. And kung maging part ka kasi ng EU, papalapit na yan na magiging part ka ng NATO. Ngayon, yung Russia, maluloka. Kasi nga, yung isang access niya sa trade routes, diyan niya sa Crimea, sa Sebastopol, papunta ng Black Sea. Vulnerable lang nga siya kasi yung Bosphorus na choke point, mula sa Black Sea, papuntang Mediterranean Sea, ay controlled ng Turkey. At ang Turkey ay parte ng North Atlantic Treaty Organization. So basically, lahat ng access ng Russia sa trade routes ay controlled ng NATO countries, ng North Atlantic Treaty Organization. Okay. So yung trade routes mo, controlled lang North Atlantic Treaty Organization. Ikalawa ngayon, ang piniface pa ngayon ng Russia, in terms of land-based threats, papalapit na sa kanya yung NATO. So, ibig sabihin, land-wise and sea-wise, pwede kang isang ganun lang, mapabagsak ka. Fear. Balik ulit sa fear. Okay. So ngayon, ang ginagawa ngayon ng Russia, ang demand kasi niya dyan sa Ukraine at sa NATO, hindi dapat maging member ng NATO ang Ukraine. Okay. Tapos, nagkaroon pa ng additional demands na kailangan tanggalin yung mga troops and weapons na nasa mga member ng NATO na nag-join after 1997. Yung mga nasa eastern part na. Yan. So, gusto niyang ma-ensure ang kanyang security. Diba? Parang hindi ata magkakaganon. Diba? Hindi ata magkakaganon. So, ang ginawa ni Mr. Putin, ginawa niya, sinuportahan niya yung mga separatist groups dyan sa Ukraine. Doon sa eastern part, sa Luhansk and Luhansk. Basta sa eastern, hirap kasi ng Russian pronunciation. So, nandyan sa eastern part. So, siniportahan niya, pinadalahan niya ng arms, di ba? Inumpisahan niya na yung Crimea, inanex niya, di ba? Nung nag-declare ng independence yung Crimea, inanex ng Russia. Ngayon, ito naman sa eastern part ng Ukraine, ang ginawa niya, nirecognize na yung independence. So, nagpadala siya ng troops, di ba? At, ngayon, nagpadala na siya ng troops dyan, di ba? He proceeded to occupy eastern Ukraine. Okay. Ngayon, ano na ngayon yung mangyayari ngayon? Okay. Well, NATO recently just released a statement na hindi sila magpapadala ng troops. Okay. Pero isi-shield nila ang alliance daw from aggression. So, siguro doon lang sila sa maglalagay ng troops sa NATO countries na nakapalibot sa Ukraine para mapigilan ang Russia na mag-expand further. Okay. So, yun yung sa madalit salita na kwento from a from one aspect ng geopolitics. So, isang layer kasi, okay, at na-explain na to, ang dami nag-i-explain ito, is yung psycho-historical significance. Psycho-historical significance ng Ukraine, specifically Kiev, yung capital ng Ukraine, sa Russia. Okay, sa Russian history. Diba? Ang daming nangyari diyan sa Ukraine, sa Kiev na related sa identity ng Russia. For Putin, okay, Ukrainian and Russian identity is just one. Okay? Yung
Russian Orthodox Church, diyan nagsimula sa Ukraine. Okay? So it's very important for the sense of identity ng Russians ang Ukraine. So that's a psychohistorical perspective. Psychohistorical significance ng Ukraine to Russia. So merong existential, remember, merong existential significance ang Ukraine sa Russia. Ibig sabihin, it's important for its security. At ikalawa, merong psychohistorical significance sa Russia ang Ukraine. So ngayon, combined security, existential and psychohistorical, matindi itong motivation sa Russia para gawin niya yung ginagawa niya ngayon. Yan ngayon ang kanyang, yan ang in general ang balangkas ng pag-iisip ni Putin ngayon. 'Di ba? To secure Russia and to protect Russia. Okay? To secure Russia and to protect Russia. Secure of course, secure itself in terms of threats na magkaroon siya ng access sa sea kasi nga vulnerable na siya eh. It's very vulnerable. So, if Ukraine falls, kung ang Ukraine mapunta sa orbit ng NATO, it strikes malaking magiging epekto to sa national psyche ng mga Russians because Ukraine is very important in the formation of Russian identity. Yan. Intindihan nyo muna. Maano ba yan? Maayos ba? Maayos ba yung pagkaka-explain ko? Ayun friends, hindi ito usapin na tama ba or mali ang Russia. Ito ay usapin kung ano ba for Russia ang necessary para i-protect ang kanyang security. Ngayon pupunta naman tayo sa posisyon ng Ukraine. Okay. Ngayon ang Ukraine is it wants to be an independent nation. Diba? Of course, it wants to be an independent nation, free from interference ng kahit anong nasyon. Diba? It wants to chart its own future. Diba? Ganyan. Yan ang, ngayon, for Ukraine, itong ginagawa ng Russia ay violation ng kanyang self-determination, ng kanyang sovereignty, territorial integrity, etc. Itong mga bagay-bagay na ito. At ito ngayon ang posisyon ng iba't ibang bansa. Actually, noong may UN Security Council resolution tungkol sa annexation ng Crimea, hindi siya Security Council, ng UN resolution tungkol sa annexation ng Crimea, ang Pilipinas, ang stand niya is it's for the territorial integrity of Ukraine. So most probably, ganun pa rin magiging stand ng Pilipinas. Diba? Ngayon, the problem is, yung Ukraine ay nasa pagitan ng dalawang nagbabanggaang great powers sa mundo. Russia and of course the West, US the West. Mahirap yung posisyon ng Ukraine, 'di ba? Kasi kung yung gusto mong independence mapunta ka sa orbit ng West, matitreten mo yung Russia. Ngayon kung ikaw naman ay gusto mong mapunta sa orbit ng Russia, pwede mong matreten ang NATO countries kasi ang Ukraine ngayon ay nagsiserve as a buffer zone between NATO, the NATO alliance at Russia. Okay. Ngayon kung maging Russia ang Ukraine, buong Russia ang Ukraine, it will threaten the NATO country on the west side of Ukraine. Kung maging NATO naman ang Ukraine, is matitreten ng Russia. So ngayon, itong Ukraine, sa kagustuhan niyang maging independent country, hindi niya alam or hindi niya to pwedeng i-pursue from a very abstract level. Ibig sabihin ng abstract level, hindi mo naiintindihan kung ano ang iyong posisyon sa geopolitical map. Okay, map. Okay. Ngayon, ang Ukraine ba ay makakapag-pursue ng independent foreign policy?
in-interview ko before si former Senator Enrile, sabi niya, there is no such thing as an independent foreign policy. Kasi nga, interdependent ang foreign policy mo. 'Di ba? Hindi, ako naman, parang yes, tama na walang independent foreign policy na ibig sabihin na ang foreign policy mo ay nag-i-exist sa vacuum. Kaya interdependent. Kinakalibrate mo yung iyong foreign policy in relation to the country concerned. Kaya hindi na magiging fully independent kasi kailangan mong alamin ang kailangan mong i-take into consideration yung bansang paglalapatan mo ng foreign policy. So ngayon, ang Ukraine, dahil nandyan siya sa pagitan ng great powers, okay, hindi siya pwedeng magkaroon ng foreign policy na hindi maapektuhan ng interes ng mga bansang nakapalibot sa kanya, specifically ng great powers. So, ano na ngayon? 'Di ba? Ano na ngayon ang mangyayari sa Ukraine? Ano pwedeng magposibilidad? Well, ang isang posibilidad diyan mahati talaga ang Ukraine to West Ukraine and East Ukraine. 'Di ba? Merong river na parang naghahati doon sa west and east. It's a river na dumadaloy ito sa may capital. Tingnan nyo na lang sa map. So, pwedeng ganon. Pwede siyang mahati. Or pwedeng, ang pwede pang mangyari is, maging pwedeng maggera ang Ukraine ng Russia. Patayan sila. Diba? Patayan sila hanggang matira matibay. And pwedeng maging most probably, pwede maging fully Russia ang Ukraine pag makipaggera ang Ukraine sa Russia. Pwede pang gawin ng Ukraine is, okay, sige, i-recognize ko yung independence ng mga separatist group na yan, pero let's negotiate na hanggang dito lang kayo. Diba? Pwedeng ganon. Diba? Pero kasi ngayon, naging mas komplikado na ang usapin. Diba? Kasi nga, nagkaroon na imbis na Ukraine at Russia lang yung nag-uusap, okay, ang nangyari na ngayon ay may NATO pa, may US. And of course, ang Ukraine na ngayon is naging pawn na ngayon ng Russia at US at Western countries, diba? Ang Russia may demand sa US saka sa NATO na hindi naman na might not necessarily be concerning Ukraine, diba? Of course, sa isa nilang demand ang Ukraine na hindi magiging NATO country. Ang isa pa ng demand, tagalin yung mga weapons na nasa mga eastern part, Eastern Europe members ng NATO. Okay. Ngayon ang NATO naman ayaw niya, 'di ba? Ayaw niyang gawin 'yan kasi nga ang NATO nakasubscribe pa rin na ang mga bansa meron silang independence kung anong gusto nilang gawin. Ngayon, for NATO and US, yung gusto ng Russia is parang yung Russia ang nagdi-dictate na magiging polisiya ng NATO. So, ito ngayon yung nasa NATO side. Kaya ngayon, hindi sila magkasundo. Okay? Yung Russia is ayaw niya mag-enlarge ang NATO kasi nga papunta na yan ang border niya at magiging vulnerable ito sa land and sea attacks or blockades, di ba? Remember, these are economic rivals, economic rivals, military rivals, etc. So kung gusto mong pilayin yung ekonomiya ng Russia, i-close mo lang yung mga trade routes diyan sa sea, tapos ang Russia. Tapos ang Russia. Di ba? So ganito ka-complex. So may Russia and US and NATO na nagne-negotiate ng marami nilang interest na nakapangibabaw doon sa Ukraine and Russia conflict. So ngayon, naging mas komplikado ngayon yung strategic context. 'Di ba? Kasi nagkaroon na ng extra layer. Okay. So, ano yung pwedeng maging way out dito ng Ukraine? Well, I think Ukraine should stand firm, pero it should realize na ano yung magiging kanyang end goal.
Kung ang end goal niya is ma-recover niya ang Crimea at yung eastern regions ng Ukraine, I think that's impossible. Diba? It's impossible without so much bloodshed and destruction. Okay? Talo dito ang Ukraine eh. Talo dito ang Ukraine. Kasi remember, the industrialized cities of Russia is in the north, diba? St. Petersburg and Moscow. Ito Kiev, diba? The capital is Kiev. Nandiyan na yung Russia. So, if you go to war with Russia, wasak ka. Wasak ka talaga, diba? Yeah, magkakaroon ng casualty ang Russia, pero hindi mo maihit yung center of economy ng Russia, 'di ba? Ng center of economic activity ng Russia. So in the end, 'di ba? Pilay ka talaga, mapipilay ka, 'di ba? So pwede siyang ganyan, 'di ba? Makipagyera siya, 'di ba? Magpakaleni siya or magpadala siya ng mga waray katulad ni Pacquiao. Charot. 'Di ba? Pwede niyang gawin 'yan, pero ano yung cost? 'Di ba? Ano magiging benefit ng pakikipaggera niya sa Russia? 'Di ba? Yan ang dapat niyang i-calculate. Ano ngayon yung so alam mo yun, the idealistic situation is umalis ang Russia. 'Di ba? Iwanan niya ang Russia at makapag-ano siya, pero that idealistic situation is not realistic. So ano ngayon, so kailangan mo mag-settle sa realistic solution. Diba? And the realistic solution, at ito yung parating ko sinasabi, is yung option ng Finland. Diba? Option ng Finland. Kasi yung Finland, friends, before mag-start ang World War II, Finland and the former USSR, diba? Nagkagera yan eh. Border warden territories. Lumaban ng Finland, nakipaggera, ito yung Winter War. I-search na lang yung Winter War between Finland and USSR. Ngayon, ang daming namatay sa Finland. Lumaban naman sila. Nagkaroon din naman ng casualties ang USSR. Pero mas maraming casualties ang Finland. So nagkaroon sila ngayon ng agreement. And then, may mga kinoncede na territories ang Finland sa Russia. And then after that, syempre, ang nangyari, si Pasivsky, I forgot the name of the president, nag-pursue na siya ng neutrality. Neutrality. Okay, neutrality, principle ng neutrality, and pagkatapos noon pinalawak siya ni Urho Kekkonen, the longest serving president ng Finland. Ang ginawa ni Urho Kekkonen, yun nga, neutrality, hindi siya naging member ng NATO. At ang pinaka-importante dito is Finland, okay, directly negotiated with USSR. Walang nakapalibot sa kanila. Sila mismo ang nagsettle. O gawin natin to, ano bang maayos. So, yun yung malaking pagkakaiba. 'Di ba? Yung Finland, hindi niya to in-internationalize. Finland's directly dealt with USSR. And of course, 'di ba, talo nga siya sa gera, ginawa pa rin niya. Pero dahil sa ginawa niya ito, hindi naging mas komplikado yung strategic context. Okay? So hindi siya naging member ng NATO ang Finland. Nagkaroon siya pero may mga strategic partnerships siya, 'di ba? Sa West, sa USSR, ganyan. So ngayon, na-exploit ngayon ng Finland itong pagiging buffer state niya. At hindi lang siya buffer state, talagang bilang neutral country, kasi nga it became friendly to everyone, 'di ba? To everyone. So ngayon hindi natin alam kung option pa rin ba ito sa Ukraine, kasi nga mas idealistic na yung mga tao ngayon, 'di ba? We are back to the early 20th century na kung saan yung mga maraming bansa high in idealism, 'di ba? Pero kasi nung panahon ng Finland and Russia, nung bigera ng Finland at ng USSR, nagkagera sila, naraman ng Finland na, ay shit. Ano pala, walang patutuguhan to. Diyos ko, mga 300,000 yung casualties nila. USSR, mga 75,000. So the more na i-prolong nila yung war, the more na madedestroy sila. Liit-liit lang ng Finland, 'di ba? How much more can you lose for what gain?
'Diba? So yun, nag-concession, may kinunsid na mga territories ang Finland sa Russia. And yun, naging buffer state ang Finland against NATO countries and against NATO countries. Neutral ang Finland. So ngayon, mayaman ang Finland, 'di ba? Prosperous, peaceful. Ano pa ba? Lahat na very progressive, 'di ba? So yun, nagkaroon siya ng ngayon, is this still an option open for Ukraine? I think it should still be an option. I think it's Macron who said, si Macron ba yan? I-verify ko, baka ma-fact check ko. I think it was Macron who said na dapat yung Finland option ay open. Tingnan ko ha. Okay, oo, tama. So, sinabi daw ni Macron na dapat ang Finlandization is maging option for Ukraine. Kasi wala namang ibang option ng Ukraine. 'Di ba? Na it could come out alive and thriving out of this. 'Di ba? Kasi kung makialam diyan, kung mag-send ng troops ang NATO, ang West, Ukraine will end up like Syria. Diyos ko dahil, can you imagine a European country ending up like Syria, 'di ba? So yun.